Tinututukan na ng pamahalaan na mailikas ang halos 100,000 informal settlers na nakatira sa gilid ng mga waterways. Dahil pagkatapos nito'y ang paglilinis at pagsasayos naman ng ating mga katubigan ang isusunod na pagkakaabalahan ng pamahalaan. Muli mo kaming balitaan, Noel Perfecto. Ang pag-alis sa mga squatter family sa kahabaan ng open canals, esteros at mga ilog ang pinakasusi para muling mabigyang buhay ang matagal na ring patay na Pasig River. At solusyon pa sa palagiang pagbaha sa Kalakhang, Maynila. Isa ito sa mga binibigyang prioridad ng pamahalang Aquino, lalo na ngayong tag-ulan dahil mahalagang mailikas na ang mga natukoy na mahigit 1,000 informal settler families na pilit na tumitira sa mga riverbanks, estero at waterways. Siyempre pa, hindi lamang ang pag-relocate ng 4,000 mga informal settler families sa Metro Manila ang uunahin ng interagency, kundi pati na rin ang posibilidad ng muling buhayin ng Ilog Pasig at ang mga tributaries nito. Bagamat wala na sa poder ng DPWH ang paglilikas ng informal settlers sa mga waterways, concerned naman sila sa pagkumpuni at pagsasaayos ng mga naiwanan ng lugar ng ire-relocate na pamilya. Ang primary agency doon is DILG and DSWD. Tutulong po kayo sa pagpapalikas. Kami yung tutulong sa pag-aalis together with MMDA at saka yung engineer intervention pag nalinis na. Nakahanda na kami doon. Ang pagtatanggal ng mga obstructions at impediments sa mga waterways ay malaki ang may tutulong sa proyekto ng pamahalaan na mabigyan ng pag-asang gumanda ang kinabukasan ng mga nailikas at maibalik ang natural na daloy ng tubig sa kahabaan ng Pasig River. Ngunit magtatagumpay lamang ang tinaguriang river rehabilitation kapag nakiisa ang mga lokal na otoridad. Gayon din ang lahat ng stakeholders sa kampanya ng gobyerno na mabigyan ng pangalawang buhay ang marumi, mabaho at baradong Pasig River. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.